Isang nakapapagod na init ang sumalubong kay Elian Villanueva paglabas niyang kotse. 3 araw na siya sa Lucena para sa isang mahalagang site inspection, at ang tanging nasa isip niya ay ang malamig na hangin ng aircon sa kanyang hotel room at isang tasang matapang na kape. Ang mahabang biyahe pabalik sa Maynila kinabukasan ay tila isang parusa. Ngunit kailangan. Naghihintay si Isabel. Naghihintay ang buhay na maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon. Napatingin siya sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kalsada. Kapihan ni Amelia. Simple lang ang pangalan, nakasulat sa isang piraso ng kahoy na tila gawa lang ng kamay. May kung anong humila sa kanya, siguro ang pagod, o siguro ang itsura nitong tila isang tahimik na kanlungan sa gitnang maingay na hapon. Tumawid siya at itinula ang pintong salamin na may tumuno na maliit na kampana. Amoy ng bagong gigiling na kape at matamis na tinapay ang agad na yumakap sa kanya. Simple ang lugar, may ilang masang kahoy at maupuang may maliliit na unan. Sa isang pader ay may nakasabit na painting ng matanawin sa Quezon. Payapa. Kabaliktaran NG magulo at abalang mundo niya sa Bonifacio Global City. Isang babaeng nakatalikod ang abala sa pakpunas ng counter. Nakaswat ito ng simpleng bestida at nakatali ang buhok sa isang magulong bun. Good afternoon sir, sabing babae, hindi pa rin lumilingon. Bumasa ang magabalikat ni Elian sa pagod. Good afternoon. Isang Amerikano, please. Yung pinakamatapang nyo. Okay, sir. One strong Amerikano, sagot nito. Ngunit sa paikot ng babae para harapin ang espresso machine, natigilan si Elian. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa paikot. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng isang matinding kuryente na gumapang mula sa kanyang paa hanggang sa batok. Ang pamilyar na hugis ng kanyang mukha. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang kamay. At ang maliit na nunal sa ibaba lamang ng kanyang kaliwang mata. Hindi maaari. Ngumiti ang babae. Isang pilit na ngiting para sa isang customer, bago ito nag-angat ng tingin. At sa sandaling naktama ang kanilang mata, ang ngiti sa labi nito ay unti-unting naglaho. Ang pagkamagili sa kanyang mukha ay napalitan en pakabigla na kasing tindiin nararamdaman ni Elian. Ang mata nitong minsan nang naging buong mundo niya ay lumaki, punong gulat at isang emosyon na hindi niya mabasa. 10 taon. 10 mahahabang taon ang lumipas, ngunit sa isang iglap, para silang bumalik sa simula. Mia. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang ngalabi na parang isang panalangin, isang bulong na halos siya lang ang makarinig. Si Amelia Reyes. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng nawala na parang bula, dala ang kalahati ang kanyang pagkatao. Hindi ito sumagot. Ang makamay ni Mia na kanina'y napupunas ng counter ay mahigpit na nakakapit na yon sa gilid nito, ang mabuko ng daliri niya ay namumuti. Ang dibdib niya ay mabilis na tumataas baba. Bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, isang masayang tining ng bata ang pumuni sa nakabibinging katahimikan. Mama, tapos na po yung drawing ko. Mula sa isang pinto sa likod ng counter, isang batang babay ang tumakbong palabas, may hawak na isang piraso ng papel. May 9 o 10 taong gulang ito, nakatirintas ang buho at may suot na kulay pink na damit. Masaya itong tumakbo papalapit kay Mia. Ngunit sa paangat ng ulong bata at patingin nito kay Elian, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang mata ng bata. Sa mata ng bata, nakita ni Elian ang sarili niya. Ang parehong hugis. Ang parehong kislap na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang paraan ng pakurba ng galabi nito nang ito'y ngumiti. Iyon ang ngiti ng kanyang ina na namanan niya. Nagsimulang mag-init ang gilid ng kanyang mata. Napatingin siya kay Mia, na ngayon ay tila naubusan ng dugo sa mukha, at pabalik sa bata. 10 taon silang nakawalay. At ang batang ito ay 9 na taong gulang. Ang simpleng matematika ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Yumuko si Mia at niyakap ang anak, na parang isang inang leon na poprotektahan ang kanyang supling mula sa isang panganib. Lia anak, pumasok ka muna sa loob, okay? May kausap lang si mama. Ngunit ang mata ng bata, na nangangalang Lia, ay nanatiling nakatitih kay Elian, puno ng pagtataka. Okay po, mama. Bago ito tuluyang pumasok, sumulyap itong muli kay Elian, isang sulyap na bumaon sa puso niya. Nang sila na lang ulit ang natira, ang katahimikan ay mas mabigat, mas masakit. Mia.
Kailangan meeting. Ano po ang order ninyo, sir? Putol ni Mia sa kanya. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, na parang hindi sila makakilala, na parang hindi nila pinagsaluhan ang mapangarap at mga pangako sa ilalim ng parehong kalangitan. Napatangga si Elian. Anong? So? Isang Amerikano, hindi ba? Sagot ni Mia. Ang namatay na kaiwas, nakatuon sa coffee machine na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sandali lang po, ang bawat galaw niya ay kontrolado, profesional. Ngunit nakita ni Elian ang bahagyang panginginig ng kanyang makamay habang kinukuha nito ang tasa. Nagpapanggap siya. Nagtatayo ng pada sa pagitan nila, isang pada na 10 taon na niyang sinusubukang akyatin sa kanyang nga panaginip. Hindi na niya alam ang sasabihin. Ang libo-libong tanong na namo sa kanyang isipan bakit? Paano? Bakit hindi mo sinabi? Ay tila naipit lahat sa kanyang lalamunan. Nang iabot ni Mia ang tasang kape, iniwasan nitong makdikit ang kanilang makamay. Inilapat niya ito sa counter. 200 pesos po, sir. Kumuha si Elian ng pera mula sa kanyang wallet, nangingini ang magakamay. Naglapak siya ng 1,000 piso. Wala na siyang pakialam sa sukli. Kinuha niya ang kape at tumalikod ng walang imik. Sa bawat hakbang papalabas ng pinto, umaasa siyang tatawagin siya ni Mia, umaasa siyang may sasabihin ito. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tunog ng kampana nang muli niyang buksan ang pinto. Pakaupo niya sa kotse. Hindi niya ito agad pinaandar. Ibinaksak niya ang ulo sa manibela. Ang init ng tasa ng kape sa kanyang kamay ang tanging nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng nangyari. Hindi ito isang masamang panaginip. Si Mia. At isang anak. Isang anak na babae. Ang mukha ng bata ay pauli-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang nga mata nito. Ang nga mata nila. Inangat niya ang ulo at napatingin sa kanyang dashboard kung saan nakasabit ang plane ticket niya pabalik ng Maynila. Isang piraso ng papel na kumakatawan sa kanyang buhay ngayon, isang maayos na buhay, isang matagumpay na karera, isang magandang fiancé. Isang buhay na binuo niya mula sa mga abungang nakaraang winasa ni Mia. O iyon ang akala niya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Galit, lungkot, panghihinayang. Ang lahat ng emosyon ay nagahalo sa loob niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang unang pumasok sa isip niya ay tawagan si Isabel, pakinggan ang boses nitong mapapakalma sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang screen, ang imahe hindi ni Isabel ang nakikita niya, kundi ang mamatang ang batang nangangalang Lia. Nanginginig niyang pinindot ang kanyang phone book at hinanap ang isang ibang pangalan. Ang kanyang asistan. Sumagot ito sa unang ring. Yes, si Relian. Huminga ng malalim si Elian, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Cancel my flight for tomorrow. Po? Sir? May problema po ba? Tumingin si Elian pabalik sa coffee shop, sa simpleng pangalan na kapihan ni Amelia. May kailangan akong tapusin dito. Nang sa wakas ay umalis ang kotse ni Elian, napasandal si Mia sa nakasarang pinto ng kanyang coffee shop. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang lakas na ipinakita niya kanina, ang malamig na pakikitungo, ay unti-unting gumuho, at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang matuhod. Bumalik siya sa counter. Ang makamay ay nangingini habang pinupunasan ang masang malinis na. Bawat tunog nga sasakyan sa labas ay nakpapatindi ng kanyang balahibo, sa takot na baka bumalik ito. Si Elian. Pagkatapos ng 10 taon, bumalik siya. At sa isang iglap, ang mundong maingat niyang binuo para sa kanila ni Lia ay tila babasagin. Isinara niya ang shop ng mas maaga kaysa dati. Ang bawat kilos niya ay tila automatiko, ang petlok ng pinto, ang pekpatay ng mailaw, ang pekakyat sa maliit na apartment sa itaas ng kapihan na nagsisilbing tahanan nila. Pero ang isip niya ay lumilipat. Bumabalik sa mukha ni Elian, sa gulat sa mga mata nito, at higit sa lahat, sa paraan ng pagkatiti nito kay Lia. Mama, bakit po malungkot kayo? Ang tanong ni Lia ang pumutol sa kanyang pag-isip. Nakaupo ang anak sa kama nito, yakap-yakap ang isang luma ng teddy bear. Handa na itong matulog, ngunit ang mga mata nito gising na gising, nakatutok sa kanya. Hindi malungkot si Mama. Anak. Pagod lang, sagot ni Mia, pilit na ngumingiti habang umupo sa tabi nito at inaayos ang kumot. Dahil po ba yun sa uncle kanina? Tanong ulit ni Lia, ang boses ay puno ng inosenteng pausisa. Sino po ba siya, Mama?
Bakit po siya tumingin sa akin na parang kilala niya ako? Naramdaman ni Mia ang pakirot ng kanyang puso. 10 taon niyang iniwasan ang sandaling ito, ang tanong na alam niyang darating balang araw. Pero hindi niya inaasahan na darating ito sa ganitong paraan. Hindi niya inaasahan na ang multongang kahapon ay literal na papasok sa kanyang coffee shop. Hindi ko siya kilala, anak, pagsisinungaling niya, at kinamuhian niya ang sarili niya dahil doon. Customer lang siya. Pero tinawag niya kayo sa pangalan niyo, ng bata. Narinig ko po. Huminga nga malalim si Mia, hinaplos ang buhok nga anak. Mahaba ang buhok mo, Lia. Baka mali lang ang dinig mo. Sige na, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Tumango si Lia, pero bakas pa rin sa mukha nito ang pakalito. Ikinis siya ni Mia sa no. I love you, anak. I love you too, mama. Hinintay niyang pumikit ang mga mata ni Lia. Hinintay niyang humimbing ang pahinga nito. Nang sigurado na siyang tulog na ang anak, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Sa sala, sa dilim, naupo siya sa luma nilang sopa. Ang katahimikan ng gabi ay mas lalong napaingay sa maalaala sa kanyang isipan. Kinuha niya ang isang maliit na baw sa ilalim ng lamasita. Mula roon, dinukot niya ang isang luma, gasgas ng cellphone ang parehong cellphone na gamit niya 10 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ito. Sa kabilang ang luma nitong teknolohiya, gumagana pa rin. Pumunta siya sa safe messages. At naroon pa rin ito. Ang mensaheng sumira sa kanyang buhay, ang nasalitang paulit-ulit niyang binabasa hanggang sa makabisado niya ang bawat letra, bawat bantas. Mia, tigilan na natin to. Hindi na kita mahal. Huwag mo na akong guguluhin pa. Isang malamig na luha ang pumata mula sa kanyang mata at tumama sa screen. Naalala niya ang gabing iyon. Ang saya niya nang makita ang 2 linya sa pregnancy test. Ang pananabik niyang ibalita ito kay Elian. At pagkatapos, ang pagbaksa ng buong mundo niya nang matanggap ang mensaheng iyon. Tinawagan niya si Elian ng paulit-ulit, ngunit hindi ito sumasagot. Kinabukasan, nalaman na lang niya mula sa isang kaibigan na umalis na ito, bumalik sa probinsya nito, walang paalam. Walang paliwanag. Tanging ang malamig at brutal na mensahe lang ang iniwan nito. At doon, sa gitna ng kanyang durok na puso, nangako siya sa sarili niya. Bubuhayin niya ang anak niya ng mag-isa. Hindi niya kailangan ng isang lalaking basta-basta na lang siyang tinatalikuran. Hindi nila kailangan si Elian. Biglang nag-vibrate ang bago niyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Napatalon siya sa gulat. Isang unknown number ang tumatawag. Alam niya. Alam niyang si Elian ito. Tumitik siya sa screen. Ang puso niya'y nagwawala. Huwag mong sagutin. Mia. Huwag. Wala siyang karapatan. Ngunit sa ikalimang ring, sa isang iglap ng kahinaan o marahil ay katapangan pinindot niya ang answer button. Hindi siya naksalita. Mia. Ang boses ni Elian sa kabilang linya. 10 taon. Pero ganun pa rin. Malalim. Bahagyang pause. At may kakayahang patigilin ang kanyang pahinga. Hindi pa rin siya sumagot. Mia, please. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Sa wakas ay sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Narinig niya ang pabuntong hininga nito. Ang anak natin, Mia. Anak ko ba siya? Wala kang anak dito, Elian, madiin niyang sabi. Umalis ka na. Bumalik ka na sa Maynila. Bumalik ka na sa kung sino man ang naghihintay sa iyo doon. Kalimutan mo na ang nakita mo. May ilang segundong katahimikan. Hindi ko magagawa yun, Mia. Hindi na ngayon. Wala ka nang magagawa. Sabi niya. Bago niya pinatay ang tawa. Ibinato niya ang telepono sa sopa at napasabunot sa sariling buhok. Bakit ngayon pa? Kung kailan maayos na ang lahat. Kung kailan payapa na ang buhay nila ni Lia. Anong karapatan niyang bumalik at guluhin sila? Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Nagbukas siya ng shop. Nagtimpla ng kape. Ngumiti sa mga customer. Ngunit ang bawat tunog ng kampana sa pinto ay napapakaba sa kanya. Buong araw siyang balisa. Nang maksara siya ang shop kinagabihan, pagod na pagod ang kanyang katawan at isipan. Tanging ang yakap na lang ni Lia ang gusto niya. Habang binababa niya ang metal na roll-up doon ng kanyang shop. Isang anino ang natanaw niya sa di kalayuan, nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw.
Napatigil siya. Si Elian. Nakasandal ito sa pader, ang nga braso ay nakahalukip-kip. Nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso, punong determinasyon. Hindi ito alis. Mabilis niyang ibinaba ang pinto at nilok ito, na parabang ang piraso ng metal na iyon ay sapat na para protektahan siya. Ngunit nang lumingon siya para umakyat na sa kanilang apartment, naroon na ito sa harap ng hagdanan, hinihintay siya. Mia, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit matatak. Napapikit si Mia, ang galit at takot ay nahahalo sa loob niya. Ano pa ba ang kailangan mo? Elian. Sinabi ko na. Umalis ka na. Hindi ako alis hanggat hindi tayo nag-usap na maayos, sagot nito, humakbang ito papalapit. Iniatras niya ang sarili. Wala akong sasabihin sa iyo. Tumingin si Elian sa kanyang mata, at sa pagkakataong ito, nakita ni Mia ang sakit at pagsisisi sama ito. Kung ganon, ako ang magtatanong. Huminga ito ngang malalim. Ang bawat salita ay tila may bigat. Mia, kailangan nating mag-usap. Kailangan kong malaman. Nagtakpo ang kanilang mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Ang tanong ni Elian ay binitin sa mabigat na hangin sa pagitan nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Napayuko si Mia, umiwas sa kanyang tingin. Ang nga balikat nito'y tila binaksakan ng langit at lupa. Ang galit na kanina'y nakapinta sa mukha nito ay napalitan ng isang pagod na anyo. Para saan pa, Elian? Mahina nitong sagot, ang boses ay basak. Ikaw na ang unang bumitaw. Ikaw ang nang iwan. Anong gusto mong gawin ko? Habulin ka at magmakaawa? Bawat salita ay parang isang sampal. Para kay Mia, malinaw ang lahat. Siya ang biktima. At si Elian ang kontrabida. At sa loob ng 10 taon, iyon din ang paniniwala ni Elian na siya ang iniwan, siya ang niloko. Paanong ang 2 tao ay may makaibang alaala sa isang trahedya? Hindi na mahalaga yan ngayon, sabi na lang ni Mia, bago siya mabilis na tinalikuran at umakyat sa hagdan, iniwan si Elian na nakatayo sa dilim, nalilito at mas lalong gutom sa makasagutan. Kinabukasan, alam ni Elian na hindi gagana ang direktang komprontasyon. Masyadong mataas ang pader na itinayo ni Mia sa paligid niya at ni Lia. Kailangan niya ang ibang paraan. Pumunta siya sa isang bookstore sa bayan. Bilang isang arkitekto, alam niya ang halaga ng pagiging malikhain. Kung manana niya ang ugaling iyon kay Lia, marahil ay isa itong magandang simula. Pinili niya ang isang malaking art set may mga Crayola, oil pastel, watercolor, at iba-ibang uri ng papel. Isang regalong hindi maring tanggihan ng isang bata. Ang problema ay kung paano ito ipapaabot. Bumalik siya sa tapat ng kapihan ni Amelia, na mamasit mula sa kanyang kotse. Nakita niya ang isang pamilya na mukha ang babaeng katulong ni Mia sa shop, marahil kaibigan din nito. Nahintay siya ang tamang tiempo. Nang lumabas ito para matapon ng basura, nilapitan niya ito. Excuse me. Miss, magalang niyang sabi. Napatingin ito sa kanya. Nagtataka. Bakit po? Sir? Pasensya na sa abala. Alam kong kakaiba itong hihilingin ko, pero pwede mo bang ibigay ito kay Lia? Sabi ni Elian. Iniabot ang paperback na may lamang art set. Huwag mong sabihin galing sa akin. Sabihin mo na lang, premyo ng coffee shop para sa pinakamabait na anak ng may-ari. Naalinlangan ang babay, napatingin mula kay Elian patungo sa paperbag. Sino po ba kayo? Isang ngiti lang ang isinagot ni Elian. Isang taong gustong bumawi sa nawalang panahon. Sa awa ng Diyos, kinuha ng babae ang regalo. Nakahinga ng maluwa si Elian habang pinapanot niya itong pumasok muli sa shop. Iyon pa lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Ang matanim ng isang maliit na butong kabutihan at umasang tutubo ito. Sa mga sumunod na araw, ang Lucena ay naging kanyang mundo. Ang mga kliyente at proyekto sa Maynila ay tila nasa ibang planeta. Araw-araw, pumupunta siya sa isang parke na hindi kalayuan sa coffee shop, isang lugar na nalaman niyang madalas puntahan ng mag-ina tuwing hapon. At doon, mula sa malayo, pinapanood niya sila. Nakaupo sa isang bench, napapanggap na nakababasa ang libro, pero ang buong atensyon niya ay nasa kanila. Nakikita niya kung paano alalayan ni Mia si Lia sa paakyat sa slide. Naririnig niya ang malakas na halaha ni Lia habang tinutulak siya ni Mia sa duyan. Ang tawang iyon. Mayroon itong isang partikular na tuno, isang masayang nota na kaparehong-kaparehong tawa ng kanyang ina.
Isang hapon, habang naglalaro si Mia nga habulan kasama ang ibang mga bata, nadapa ito. Mabilis na tumakbo si Mia para tulungan ito. Pero bago pa man makalapit si Mia, isang bagay ang nangyari na nakpatigil sa pahinga ni Elian. Umiyak si Mia. At habang umiyak, hinawakan nito ang kanyang kaliwang tenga, isang kilos na pamilya sa kanya. Iyon ang ginagawa niya nung bata pa siya kapag nasasaktan o natatakot. Isang maliit na kwet na namanan niya sa kanyang ama. Isang patunay. Isang buhay na patunay na dugo niya at laman ang batang iyon. Naramdaman niya ang paginit ng kanyang mga mata, isang halo ng saya at matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Ang daming nawalang pagkakataon. Unang karawan. Unang araw sa eskwela. Lahat ng yun ay ninakaw sa kanya. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis. Inabangan niyang muli si Mia pagkatapos nitong isara ang shop. Mia, sandali lang, sabi niya, humaharang sa daan nito. Napabuntong hininga si Mia. Bakas ang inis sa mukha. Ano na naman, Elian? May naalala ako, sabi niya, sinubukang maging kalmado. Noong nahiwalay tayo, ang sabi mo sa mga kaibigan natin, sumasakal na daw ako sayo, na kailangan mo nga spice. Pero hindi ko maalala na naking kanun ako sayo, Mia. Ang nalala ko, masaya tayo. Natigilan si Mia. Hindi yan ang dahilan. Alam mo kung ano ang dahilan. Ang text message? Tanong ni Elian. Mia, paanong ang isang text message lang ay sapat na para sirain ang lahat ng pinagsamahan natin? Hindi mo man lang ako tinawagan para kumpirmahin? Ginawa ko. Halos pasigaw na sagot ni Mia. Ilang beses kitang tinawagan. Napunta ako sa apartment mo. Pero wala ka. Naglaho ka na lang. Ang nga salita ni Mia ay tumama sa kanya. Nagpunta ito sa apartment niya. Walang sinuman ang naksabi sa kanya niyon. Ang tanging naririnig niya, noon ay ang masalita ng mga taong nakapaligid sa kanya, masalitang nakumpirma na si Mia na ang may ayaw. At sa gitna ng kanyang pakalito, isang partikular na alaala ang biglang lumitaw. Isang gabi, sa isang bar sa Katipunan. Uminom siyang makisa. Durok na durok. At biglang dumating si Isabel Vicencio, isang kaibigan mula sa ibang college, na matagal na niyang alam na may gusto sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Nakita ko siya kanina, Eli, malungkot na sabi ni Isabel, hinahawakan ang braso niya. Kasama niya yung lalaki sa kabilang department. Mukhang masaya sila. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang puso niya ay lalong dinudurok. Wala, mabilis na sagot ni Isabel, umiiling. Siguro. Siguro kailangan mo na lang talagang tanggapin. She move on. You should too. Nandito lang ako para sayo. Ang alaalang iyon. Nung panahong iyon ay isang kilos ng pakikiramay. Ngunit ngayon, sa bagong konteksto, mayroon itong ibang kahulugan. Isang masamang kahulugan. Si Isabel ang nakumpirma ng kanyang ngatakot. Si Isabel ang nagtula sa kanya na maniwala sa kasinungalingan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nangingini ang kanyang daliri habang hinahanap niya ang numerong isang matagal ng kaibigan, si Marco, na naging malapit sa kanilang dalawa ni Mia noon. Marco, pre, si Elian to, sabi niya pagkasagot nito sa tawag. Oh, Eli. Napatawag ka? Kamusta? Ayos lang. Pre, may itatanong lang sana ako, medyo random. Naalala mo pa ba nung na-break kami ni Mia? May nabalitaan ka ba na may bago siyang kasama, pagkatapos nun? Narinig niya ang pakuno ng Nuni Marco sa kabilang linya. Bagong kasama? Wala, pre. Ang alam ko nga, ikaw yung biglang nawala. Nag-alala pa nga si Mia nun, hinahanap ka. Akala ng lahat, ikaw yung nang iwan. Bakit mo natanong? Ang nga salita ni Marco ay parang isang kulo na yumani sa buong pagkatao ni Elian. Akala ng lahat, ikaw yung nang iwan. Ibinaba niya ang tawa. Tumingin siya kay Mia, na naguguluhang nakamasit sa kanya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. At ang nabubuong larawan ay isang napakalaking kasinungalingan. Mia, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng bagong tuklas na kombiksyon. Sa tingin ko pareho tayong niloko. Nakita niya ang galit na muling sumilay sa mga mata ni Mia. Ang paasa niyang maniniwala ito ay agad na naglaho. Para kay Mia, isa lang itong desperadong palusot. Niloko. Tumawa si Mia nang walang saya. Huwag kang maimbento ng kwento. Elian, pagkatapos ng 10 taon, yan ang sasabihin mo.
Nabiktima ka rin. Huwa ako. Sa sobrang galit at sakit na naipon sa loob ng isang dekada, kinuha ni Mia ang kanyang bag at hinalungkat ito. Inilabas niya ang isang luma, gasgas ng cellphone. Binuksan niya ito sa harap mismo ni Elian, ang magadaliri niya ay nangingini sa galit. Gusto mong malaman ang dahilan? Sigaw niya, ang maluhayi na sisimulan ng mamo sa kanyang mga mata. Itinutok niya ang screen ng telepono sa mukha ni Elian. Ito. Basahin mo. Ito ang dahilan kung bakit 10 taon akong nag-iisa. Nakatutok sa mukha ni Elian ang screen ng lumang cellphone. Ang masalita sa mensahe ay malinaw. Kahit na medyo malabo na ang display. Mia, tigilan na natin to. Hindi na kita mahal. Huwag mo na akong guguluhin pa. Ito ang hatol na napakulong sa kanya sa isang dekada ng paisa at sakit. Ito ang patunay na si Elian ang may kasalanan. Ngunit habang tinititigan ni Elian ang nga salita, hindi galit o pagtatanggol ang unang naramdaman niya. Isang matinding pagkalito. Paulit-ulit niyang binasa ang maikling mensahe. May mali. Isang bagay na napakaliit pero napakahalaga. Hindi ako to, bulong niya, halos para sa sarili lang. Anong hindi ikaw? Galit na tanong ni Mia. Huwag mo nang itanggi, Elian. Kitang-kita na. Hindi, sabi ni Elian, mas malakas na ngayon, habang inaangat ang tingin mula sa cellphone patungo sa mga mata ni Mia. Hindi ako ang nakpadala nito. Sinungaling. Mia, makinig ka. Pakiusap niya. Ang boses ay desperado. Kailanman. Hindi kita tinawag na Mia sa text. Kailanman. Palagi kitang tinatawag na Amelia. Palagi. Iyon ang pangalan mo para sa akin. Amelia. Natigilan si Mia. Ang bibig niya ay bahagyang bumuka, na parang may sasabihin, ngunit walang salitang lumabas. Ang alaala nga lumang mensahe nilam nga biruan, mga pangungumusta, mga I love you ay biglang bumalik sa kanya. At sa lahat ng iyon, tama si Elian. Amelia ang tawag nito sa kanya. Palagi. At ito, sabi pa ni Elian, itinuturo ang paraan ng pagkakasulat. Masyadong formal. Masyadong malamig. Hindi ako ganito makipakusap sayo. Nakita ni Elian ang pagdududa na unti-unting gumapang sa mukha ni Mia. Nanilalabanan ang galit na matagal na nitong inalagaan. Bago pa man makabawi si Mia, kinuha ni Elian ang kanyang sariling telepono. Bigyan mo ako ng isang oras, sabi niya, ang isip niya ay tumatakbo ng 100 kilometro bawat oras. Huwag kang alis. Dito ka lang. 1 oras lang Mia. Parang awa mo na. Tumakbo siya paalis, iniwan si Mia na tulala sa gitna ng kalsada. Hawak pa rin ang lumang telepono na ngayon ay tila isang ebidensya sa isang krimen na maling tao ang nasasakdal. Dumiretso si Elian sa kanyang hotel room. Ang puso niya ay kumakarera. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkalito, isang naapoy na galit hindi para kay Mia, kundi para sa kung sinuman ang gumawa nito sa kanila. Ibinaksa niya ang kanyang gamit sa kama at agad na binuksan ang kanyang laptop. Hinahanap niya ang lumang email, mga lumang chat logs, anumang bakas mula sa panahong iyon. At pagkatapos, tinawagan niya si Hector, ang henyo sa IT ng kanyang architectural firm sa Maynila. Hector, kailangan ko ang tulong mo. Isang malaking pabo. Sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, isang lumang text message, isang numero. Kailangan niyang malaman kung saan ito nanggaling. Kung posible bang pekahin ang isang mensahe. Posible, sir, sabi ni Hector. Spoofing. Pwedeng gumamit ng app para magpadala ng text na mukhang galing sa ibang numero. Mahirap ay trace. Lalo na 10 taon na ang nakalipas. Pero, susubukan ko. Habang naghihintay, hindi mapakali si Elian. Naglakat-lakat siya sa loob ng kwarto, ang isip niya ay pinipigas sa pag-alala. Ang nga sinabi ni Marco. Ang nga kilos ni Isabel. Ang pakawala ni Mia. Lahat ng ito ay umiikot sa kanyang ulo, mapiraso ng isang puzzle na hindi niya makita ang kabuuan. Pagkatapos ng halos 1 oras na parang katumbas ng 1 taon, tumuno ang kanyang telepono. Si Hector. Sir Elian, sabi nito. May nahanap ako. Hindi ko matras yung mismong text, pero na-access ko yung lumang telco records mo. Yung araw na sinabi mo, may ilang failed login attempts sa online account mo. At yung ma-attempt na yun, nanggaling sa isang IP address. Dito sa BGC. Malapit sa apartment ni Ms. Isabel Vicencio. Nanlamig ang buong katawan ni Elian. At isa pa, sir, dagdag ni Hector.
Yung number na ginamit para ipadala yung text kay Ms. Reyes, hindi yun registered sa'yo. Isa siyang unregistered prepaid number na isang beses lang ginamit. Sa parehong araw na iyon. Pagkatapos, hindi na ulit. Ang huling piraso. Ang ebidensang kailangan niya. Hindi ito hinala. Ito ay katotohanan. Mabilis siyang bumalik sa coffee shop. Sarado na ito, ngunit nakita niya ang liwanag mula sa bintana ng apartment sa itaas. Umayat siya, at kumatok sa pinto. Si Mia ang nagbukas. Ang mukha nito'y pagod at puno ng pag-alinlangan. Walang salita. Pumasok si Elian. Inilata niya ang lahat sa maliit na lamesa nila. Ang paliwanag ni Hector. Ang koneksyon kay Isabel. Tingnan mo, Mia, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinahalong galit at sakit. Hindi ako ang nag-text. May ibang tao. Isang taong gusto tayong sirain. Naalala ko ngayon. Noong panahong iyon, si Isabel ang laging nasasabi sa akin na nakikita kaniyang may kasamang iba. Siya ang nasasabi sa akin na sumuko na ako dahil masaya ka na. Siya ang nagpakalat ng kasinungalingan sa makabilang panig. Umiling si Mia. Ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo, Mia. At alam mo kung bakit. Lumuhod si Elian sa harap niya, hinawakan ang kanyang kamay. Dahil mahal na mahal kita nun. Hindi kita kayang saktan ng ganon. Hindi. Sa masalitang iyon, sa wakas ay gumuho ang pader na itinayo ni Mia sa loob ng 10 taon. Ang galit ay nawala, at ang tanging natira ay ang napakatinding sakit ng katotohanan. Ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng isang dekada ay hindi pala ang kanyang berdugo, kundi isang biktima rin, katulad niya. Ang lahat ng kanyang pihati, ang lahat ng kanyang pag-isa, ay nakabase sa isang malupit na kasinungalingan. Bumaksa ang lumang cellphone mula sa kanyang kamay at lumihang malakas na kalabog sa sahig na kahoy. Napaupo siya sa sopa, ang kanyang mabinti ay tila nawalan ng lakas. Ang galuha na matagal niyang itinago ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ito na ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na tiningnan nila ang isa't isa ng walang galit, walang panunumbat. Ang tanging nakikita nila ay ang parehong sakit, ang parehong sugat na dulot ng isang tao. Dahan-dahang umupo si Elian sa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Anong salita ang kayang punan ang 10 taon ng nawalang panahon at hindi pagkakaunawaan? Hinayaan lang niya itong umiyak. At sa gitna nga na hikbi, tumingin si Mia sa kanya. Ang matay pula at puno ng luhang hindi pa natutuyo. Ang galit ay wala na. Napalitan ng isang nakakatakot na tanong para sa hinaharap. Kung totoo ang lahat ng ito. Bulong ni Mia, ang boses ay nanginginig. Kung hindi mo kami iniwan. Ellie, anong gagawin natin ngayon? Ang tanong ni Mia ay nakabitin sa hangin, isang tanong na ipinanganak mula sa 10 taon ng sakit at isang gabi ng nakagigimbal na katotohanan. Ellie, anong gagawin natin ngayon? Tumingin si Elian sa kanya, ang mata nito'y puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, hindi awa, hindi galit, kundi isang matata na determinasyon. Kinuha nito ang telepono, at sa isang iglap, alam na ni Mia kung sino ang tatawagan nito. Huwag, Ellie, pigil niya, ang boses ay nanginginig. Huwag muna ngayon. Masyadong mabilis. Takot siya. Takot siya sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit umiling si Elian. Hindi na pwedeng ipapabukas pa ito, Mia. Masyado na tayong matagal na nanahimik. Pinindot niya ang numero ni Isabel. Inilagay niya ito sa loudspeaker para marinig ni Mia ang lahat. Tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Mia. Hon, I was so worried. Saan ka ba pupunta? Ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay matamis, ngunit may bahid ng paalala na tunok pagka sa pandinig ni Mia ngayon. Isabel, matigas na sabi ni Elian. Itigil mo na ang pagpapanggap. Natahimik ang kabilang linya. What? What are you talking about, Ellie? Alam ko na ang lahat, sabi ni Elian. Bawat salita ay may bigat. Ang tungkol sa text message 10 taon na ang nakalipas. Ang magkasinungalingan mo. Alam ko na kung bakit umalis si Mia. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi. Pagkatapos ng ilang segundo, ang matamis na boses ni Isabel ay nawala. Napalitan ng isang boses na kasing lamig ng yelo. So, nahanap mo na pala ang babaeng yun. Tapos na tayo, Isabella, maring sabi ni Elian. Huwag ka nang makpapakita sa akin. O sa kanila. Isang tawa ang narinig ni Mia.
Isang tawo na walang bakas ng saya. Isang tawo na nakpatindi ng kanyang balahibo. You will regret this, Elian, banta ni Isabel. Ang boses ay puno ng kamandag. At pagsisisihan niya rin ito. And so will she. Bago pa man makasagot si Elian, pinatay na ni Isabel ang tawak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa apartment. Tumingin si Mia kay Elian, ang takot ay malinaw na nakikita sa kanyang nga mata. Ang banta ni Isabel ay hindi isang biro. Kilala niya ang nga taong tulad nito makapangyarihan, mayaman, at hindi papayat na matalo. Sa mga sumunod na araw, isang peking kapayapaan ang namayani. Sinubukan ni Mia na ibalik sa normal ang lahat, para na rin kay Leah. Si Elian ay nanatili sa Lucena, umupo sa isang maliit na hotel. Araw-araw, dumadaan ito sa shop, hindi bilang isang multo ngang nakaraan, kundi bilang isang presensya na nagsisikap bumawi. Tinutulungan niya si Leah sa kanyang nga takdang aralin. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa bituin. At sa bawat tawa ni Leah, nakikita ni Mia ang isang pamilyang hindi niya inaakalang possible. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, mayroong isang anino ng takot. Ang banta ni Isabel ay parang isang madilim na ulap na nakbabadiyang bumuhos anumang oras. At isang Martes-eng hapon, naksimula ang ulan. Abala si Mia sa paasikaso nga customer nang pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforma. Health and Sanitation Department. Good afternoon, ma'am. Mag-inspection lang po kami. Sabi ng isa. Ang boses ay formal at malamig. Kinabahan si Mia. Sa loob ng 5 taon, wala siyang naging problema sa kanila. Ang kanyang shop ay malinis at maayos. Ngunit ang paraan ng pag-inspection nila ngayon ay iba. Bawat sulok ay siniyasat. Bawat maliit na bagay ay pinuna. Ma'am, itong basurahan ninyo, wala pong takip na nakakabit. Sabi ngang isa, isinusulat sa kanyang clipboard. Itong fire extinguisher, malapit nang mag-expire. May counting agi sa sulok ng kisama. Mga maliliit na bagay na madaling ayusin, ngunit isinulat nila ang lahat, na parabang ang kanyang maliit na kapihan ay ang pinakamaruming lugar sa buong Lucena. Ang customer ay nagsimulang mabulungan, ang iba ay naalisan na. Naramdaman ni Mia ang pamumulangang kanyang mukha sa hiya. Pagkaalis nila, iniwan nila ang isang mahabang listahan ng violations at isang babala. Alam ni Mia sa kaibuturan ng kanyang puso kung kaninong kamay ang nasa likod nito. Kinagabihan, habang nililinis niya ang gulo, tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Tony, ang may-ari ng pwestong nirerentahan niya, isang mabait na matanda na parang pangalawang ama na ang turing sa kanya. Mia, anak, sabi nito, ngunit ang boses nito'y hindi kasimba ng dati. Mayroon itong paalinlangan. May tumawa kasi sa akin, isang abogado mula sa Maynila. Nagtatanong tungkol sa kontrata mo. Nanlami ang magkamay ni Mia. Po? Bakit po? Hindi ko alam, Mia. Pero pinapatingnan daw nila kung may basehan para i-terminate ang lease mo. Anak, alam mo namang ayaw kitang mapaalis, pero malaking kumpanya ang nasa likod nito. Wala akong laban. Naintindihan ko po, Mang Tony, sabi ni Mia, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang pader ay unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mundo niya ay unti-unting lumiliit. Ang huling dago ay dumating makalipas ang 2 araw, sa anyong isang formal na sulat na inihatid ng isang courier. Isang makapal na brown envelope na may logo ngang isang malaking law firm sa Maynila. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang binubuksan ito. Sa loob ay may mga dokumentong puno ng mga salitang hindi niya maintindihan, mga weras, heribay, pursuanto. Ngunit isang pangungusap ang malinaw na malinaw. Notice of eviction. Binibigyan siya ng 30 araw para lisanin ang pwesto. Ang dahilan. Ang nga violations na nakita ng Health Department at isang clauses sa kontrata na nagsasabing pwedeng i-terminate ang lease kung ang negosyo ay nakakasira sa reputasyon ng gusali. Ito na iyon. Ang katapusan. Ang coffee shop. Ang kanyang negosyo. Ang kanyang tahanan. Ang lahat ng pinahirapan niya sa loob ng 10 taon ay mawawala dahil lang sa isang tawa ng isang babaeng hindi niya kayang labanan. Nang gabing iyon, dumating si Elian, may dalang pagkain para sa kanila. Nakita niya ang sulat sa lamesa at ang itsura ang pagkatalo sa mukha ni Mia. Ano to? Tanong niya. Kinukuha ang sulat. Habang binabasa niya ito, nakita ni Mia ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkalito, patungo sa pagkaunawa, at sa huli, sa nag-apoy na galit. Kaya natin to. Mia, sabi niya.
Hinawakan ang nga balikat ni Mia. Lalabanan natin to. Hahanap ako ng paraan. Hindi ko kayo pababayaan. Ang nga salita niya ay dapat sanang magbigay ng pag-asa. Ngunit para kay Mia, napagod na sa laban, ang nga salita niya ay parang asin sa sariwang sugat. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya. Ang pagbabalik niya ang nakdala ng bagyo sa kanilang tahimik na buhay. Umiling si Mia, ang maluha ay nasimula ng bumaksa sa kanyang mapisngi. Hinawakan niya ang sulat, ang papel ay nayuyupi sa higpit ng kanyang hawak. Tumingin siya kay Elian. Ang puso niya ay durok sa isang desisyong alam niyang kailangan niyang gawin para iligtas ang nagisang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling kaligayahan. Tama na, Eli, sabi niya. Ang boses ay isang pakiusap na punong pakatalo. Hindi natin siya kaya. Masyado siyang makapangyarihan. Huminga siya ng malalim, tinitingnan ang lalaking minsan na niyang minahal, at minamahal pa rin. Para kay Leah. Bumalik ka na sa Maynila. Umalis ka na. Ang nga salita ni Mia umalis ka na ay tumusok sa puso ni Elian na parang isang matalim na kutsilyo. Iyon ang nga salitang kinatakutan niya, nga salitang nakbalik sa kanya sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas, tumalikod siya at umalis dahil sa isang kasinungalingan. At ngayon, hinihiling ni Mia na umalis siyang muli, sa pagkakataong ito, dahil sa katotohanan. Ngunit habang tinitingnan niya ang babaeng nasa harap niya ang nga matang pagod na sa pakya, ang nga balikat na gupo sa bigat ng problema isang bagay ang nagbago sa loop ni Elian. Ang dating Elian ay tatakbo, ang dating Elian ay pipiliin ang mas madaling daan. Ngunit ang Elian na nakatayo ngayon sa harap ni Mia ay iba na. Dahan-dahan siyang umiling. Kinuha niya ang nanginginit na kamay ni Mia at hinawakan ito ng mahigpit. Mainit ang kamay niya, kabaliktaran ng nanlamig na mga daliri nito. Noon, tumakbo ako, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat at determinasyon. Hindi na ngayon, Mia. Haharapin natin to ng makasama. Tumingin si Mia sa kanya, ang ngamatay punong paalinlangan. Paano, Eli? Paano natin lalabanan ang isang taong kayang bilhin ang lahat? Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera, sagot ni Elian. Isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan, isang plano na isinilang mula sa desperasyon at isang bagong tuklas na tapang. Ang kailangan natin ay hanapin ang isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Sa masumunod na 2 araw, halos hindi natulog si Elian. Ginugol niya ang bawat oras sa paghahanap ng siwang sa perpektong baluti ni Isabel. Alam niyang hindi gagana ang pag-atake sa kanyang pero o kapangyarihan. Ngunit ang reputasyon? Iyon ay ibang usapan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Na 1 taon na ang nakalipas. Nagreklamo si Isabel tungkol sa kanyang executive assistant. Isang babaeng nangangalang Charla. Masyado raw itong mahusay, masyadong maraming alam. Makalipas ang 1 linggo, nalaman na lang ni Elian na tinanggal na si Charla dahil sa isang maliit at gawa-gawang pagkakamali. Ito ang siwang na hinahanap niya. Gamit ang kanyang makoneksyon, nahanap ni Elian si Charla. Nagtatrabaho na ito ngayon sa isang mas maliit na kumpanya, ngunit ang galit nito kay Isabel ay hindi pa rin nawawala. Sa simula, nakatubili si Charla, takot ito sa maaring gawin ni Isabel. Ano ang makukuha ko rito? Tanong ni Carla sa telepono. Katarungan, simpleng sagot ni Elian. At ang pagkakataong siguraduhin na hindi na niya ito magagawa sa iba. Nagtagumpay si Elian. Ibinigay ni Charla ang lahat mga kopya ng email, mga recording ng usapan sa telepono kung saan malinaw na inutusan ni Isabel ang kanyang mga tao ng gawa ng paraan para sirain ang isang maliit na coffee shop sa Lucena. Isang malinaw na ebidensya ng pang-abuso sa kapangyarihan. Ang huling bahagi ng plano ay ang pinakadelikado. Kailangan niyang iharap ang lahat ng ito hindi kay Isabel, kundi sa taong pinamumulan ng kapangyarihan nito. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Vicencio, isang matanda at respetadong negosyante na labis na nakpapahalaga sa pangalan at karangalan ng kanilang pamilya. Napanggap si Elian na mayroon siyang isang malaking architectural proposal para sa kumpanya ni Don Ricardo. Isang proyektong napakalaki at napakaganda para tanggihan. Pumaya ang matanda na makipakita. Mia, kailangan kong sumama ka, sabi ni Elian kay Mia kinagabihan. Natatakot ako, Eli, aminado ni Mia. Alam ko, sabi ni Elian, hinawakan ang kanyang makamay. Pero kailangan mong nandun. Kailangan niyang makita kung sino ang sinisira niya. Kailangan mong makita na tapos na ang laban nato. Kinabukasan, pumasok sila sa Vicencio Tower sa BGC.
Ang bawat sulok ngang gusali ay sumisiga ngang kapangyarihan at yaman. Sa boardroom sa pinakamataas na palapag, naghihintay si Don Ricardo. At sa tabi nito, nakangiti ng mayabang, ay si Isabel. Nahalatang walang kaalam-alam sa totoong dahilan ng pulong. Elian, mabuti nandito ka, bati ni Don Ricardo. Ngunit nang makita nito si Mia, kumunot ang nunito. Don Ricardo, salamat sa inyong oras, magalang na sabi ni Elian. Siya po si Amelia Reyes. Tumingin si Isabel kay Mia na may pakasuklam. Anong ginagawa niya dito, Eli? Ito ba iisang desperadong paraan para humingi ng pera? Hindi pinansin ni Elian si Isabel. Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo. Gino, bago po natin pausapan ang anumang proyekto, may kailangan po tayong linawin tungkol sa nakaraan. Isang nakaraan na direktang sinisira ng anak ninyo ang aking kinabukasan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. What is this nonsense, Eli? Kalmadong inilata ni Elian ang lahat. Ang kwento ng 10 taong kasinungalingan. Ang peking text message. Ang paninira. That's a lie. He's making all of this up. Sigaw ni Isabel. Nakatayo. Talaga ba? Tanong ni Elian. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinatuktok ang recording mula kay Chala. Ang malinaw na boses ni Isabel na nauutos na ipitin ang kapihan ni Amelia ay umalingaw sa buong boardroom. Ang mukha ni Isabel ay namutla. Nawala ang lahat ng kulay dito. Sunod na inilabas ni Elian ang isang folder at inilapak ito sa harap ni Don Ricardo. Isang sworn affidavit mula kay Charla at ang mga ebidensya ng harassment sa shop ni Mia. Tiningnan ni Don Ricardo ang mga dokumento. Pagkatapos ay tumingin ito kay Isabel. Hindi na may pagmamahal ng isang ama, kundi may malamig na galit at matinding kahihiyan. Isabel. Sabing matanda. Ang boses ay mababang ngunit punong autoridad na hindi matitinay. Totoo ba ito? Dad, he's lying. That woman is manipulating him. Desperadong sabi ni Isabel. Huwa na huwa mong babanggitin ang pangalan ko sa iyong nga kasinungalingan. Sigaw ni Don Ricardo, ang palat ay bumaksa sa mamahaling mesa. Sinira mo hindi lang ang buhay nila, kundi ang pangalan ng pamilyang ito. Ang karangalan na pinahirapan kong itayo. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Isabel. Ang suporta ng kanyang ama. Ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang maskara. Napaupo siya. Talunan. Habang kinukuha ni Don Ricardo ang telepono at nagsimulang magbigay ng mautos sa kanyang matauhan para bawiin ang lahat ng ginawa ni Isabel laban kay Mia. Sa gitna ang kaguluhan. Habang si Isabel ay kinakausap ng masinsinan ang kanyang ama, ang tanging nakikita ni Elian ay si Mia. Nakatayo ito sa isang sulok. Tahimik na umiyak ngunit sa pagkakataong ito. Hindi ito mga luhang sakit o takot, kundi mga luhang hinhawa. Nilapitan siya ni Elian at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang pagtulo ng huling bigat mula sa mga balikat nito. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Elian ang simula ng isang bagong umaga. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, at sa isang mahinang bulong na para lang sa kanilang dalawa, sinabi niya ang nga salitang matagal na nitong kailangang marinig. Tapos na Mia. Tapos na ang lahat. Isang linggo ang lumipas. Para kay Mia, ang isang linggong iyon ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging katotohanan. Ang bigat sa kanyang dibdib na halos isang dekada na niyang pinapasan ay nawala, napalitan ngang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang tunog ng pana sa pinto ng papihan ni Amelia ay hindi na nadudulot ng kaba. Sa halip, dala nito ang tunog ng paasa. Bumalik na sa dati ang lahat. Ngunit sa isang paraan, nabago na ang lahat. Ang mga customer ay dumarating at umalis. Ang amoy ng kape ay nanunuot pa rin sa hangin, ngunit si Mia ay hindi na ang parehong babae na nakatago sa likod ng counter. Ngumingiti na siya ngayon ng walang takot. Tumatawa na siya ngayon ng walang bigat. Nawala ang lahat ng banta ni Isabel. Tila isang masamang panaginip na lang iyon. Tumawa si Don Ricardo sa kanya 2 araw pagkatapos ng komprontasyon sa Maynila, personal na humihingi ng tawad. Ipinangako nitong hindi na sila kailanman gagambalain pa. Si Elian ay nanatili. Hindi na siya umalis. Araw-araw. Pagkatapos ng trabaho ni Mia at pagkatapos ng klase ni Leah, ang kanilang maliit na apartment sa itaas ng coffee shop ay nagiging isang tahanan. Isang hapon, habang napupuna si Mia nga masa, natanaw niya mula sa bintana si Elian at si Leah na makasamang nakaupo sa isang bench sa labas,
Seryosong nausap habang nakaturo si Elian sa notebook ni Lia. Tinutulungan nito ang anak sa kanyang takdang aralin sa science. Nakita niya kung paano kumunot ang nuni, Lia sa pag-isip, at kung paano ito ngumiti, nang malaki nang sa wakas ay naintindihan nito ang paliwanag ni Elian. Sa eksenang iyon, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Isang totoong ngiti. Ito ang pamilyang hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Lia, bumaba siya sa shop. Naroon si Elian, tahimik na nagwawalis ng sahig. Isang gawaing kusanan nitong ginagawa gabi-gabi. Ang dating matagumpay na arkitekto mula sa Maynila ay komportableng nawawalis sa sahig ng kanyang maliit na kapihan sa Lucena. Naupo si Mia sa isa sa mga mesa, pinapanood ito. Nang matapos si Elian, kumuha ito ng 2 tasa at nagtimpla ng kape. Inilapat niya ang isa sa harap ni Mia at umupo sa tapat niya. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng malabong ilaw ng shop, tila ito ang unang pagkakataon na makakapag-usap sila ng walang multo ng nakaraan na nakamasid. Sayang yung 10 taon, mahinang bulong ni Mia, hindi niya napigilan ang sarili. Ito ang unang beses na nasabi niya ito ng malakas. Ang sakit ng panghihinayang ay nariyan pa rin, isang mali na tinik sa kanyang puso. Tumingin si Elian sa kanya. Ang mata nito ipuno ng pag-unawa. Oh, sayang. Sabi nito. Sayang ang maunang salita ni Lia, ang unang paglakat niya, ang bawat kaarawan na pinalampas ko. May katahimikang namagitan sa kanila. Pero siguro, papatuloy ni Elian, kailangan mangyari ng lahat para makarating tayo dito. Ang nasalitang iyon ay tumagos sa puso ni Mia. Marahil ay tama siya. Marahil ang sakit at pag-isa ay humubo sa kanya para maging isang malakas na ina. Marahil ang tagumpay at pagkakamali ni Elian ang naturo sa kanya na huwa ng tumakbo. Pinatawad na kita, Eli, sabi ni Mia, at sapat sabi niya noon, naramdaman niyang isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Matagal na kitang pinatawad. Ang hindi ko lang alam ay, pareho pala tayong biktima. Huminga siya ng malalim. Pinatawad ko na ang nakaraan. At kailangan ko na ring patawarin ang sarili ko. Sa hindi pagtatanong. Sa mabilis na paniniwala. Inabot ni Elian ang kanyang kamay sa ibabaw na mesa. Pareho tayong nakamali, Mia. Ang mahalaga. Narito na tayo ngayon. Sa sandaling iyon, narinig nila ang maliliit na yaba sa hagdanan. Si Lia, kinukusot pa ang kanyang mamata, dala-dala ang isang pirasong papel. Mama? Papa Eli? Tawag nito. Papa Eli. Ang salitang iyon, nakusa ng ginagamit ni Lia, ay laging nakdudulot ng init sa puso ni Mia. Bakit gising ka pa, anak? Tanong ni Mia. May ibibigay po ako sa inyo, sabi ni Lia, inaantok pa. Inabot nito ang papel kina Mia at Elian. Isa itong drawing. Gawa sa mga krayolang bigay ni Elian. Sa gitna ay isang bahay na may usok sa tsimonya. At sa harap ng bahay, may 3 tao na makakahawak kamay. Isang babae. Isang lalaki. At isang maliit na batang babae sa gitna. Sa itaas nakasulat sa sulat bata. Ang aking pamilya. Napatingin si Mia kay Elian. Nakita niya ang ngaluhang namumuo sa mga mata nito. At alam niyang ganon din ang sa kanya. Niyakap nilang dalawa si Lia. Isang mahigpit na yakap na nagsasabi ng lahat. Nang makatulo na muli si Lia, lumabas sila sa maliit na beranda sa harap ng apartment. Ang hangin ay malami, at ang langit ay puno ng gabituin. Isinandal ni Mia ang kanyang ulo sa balikat ni Elian. Isang kilos na pamilya na parang kahapon lang nila huling ginawa. Tingnan mo ang magabituin, bulong ni Mia. Ang dami. Alam mo ba kung ano ang pangarap ko nun? Tanong ni Elian. Ang idisenyo ang bahay natin. Isang bahay na may malaking bintana sa kwarto para lagi nating nakikita yan. Tumingin si Mia sa kanya. Ang pangarap na iyon, akala niya ay matagal nang namatay at nalibing. Humarap si Elian sa kanya, hinawakan ang kanyang 2 kamay. Ang kanyang nga mata ay seryoso, puno ng pagmamahal at pag-asa. Mia, sabi nito, ang boses ay nanginginig ng bahagya sa emosyon. Hindi ko na may babalik ang 10 taon. Pero may bibigay ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Huminga ito ng malalim, tila nag-ipon ng lakas ng loob para sa isang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Mia, handa ka na bang simulan ang ating kuwento? Ulit, tumingin si Mia sa mga mata ni Elian. Sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan,
at ang lahat ng kanyang mga bukas. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang ngalabi. At isang butil ng isang luha ang purong kaligayahan ang pumata sa kanyang pisngi. Hindi niya kailangang sumagot. Ang kanyang ngiti ang kanyang ngaluha, at ang marahan niyang patango ay sapat na. Sa ilalim nga bituin sa Lucena, ang kanilang nasirang kabanata ay sa wakas naksara, para bigyan daan ang isang bago at mas magandang simula. At dito nagtatapos ang kwento nina Elian, Mia, at Leah. Ang kanilang nasirang kahapon ay naging pundasyon ng isang mas matata na bukas, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay laging hahanap ng paraan para magilom at magsimulang muli. Sa aming magkapinakamamahal na tagapakinig na walang sawang sumubaybay sa kanilang paglalakbay, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe, isang pagsisit sa lalim ng sakit, galit, at higit sa lahat, ng pag-asa. Bawat kabanata ay binuo hindi lamang para mahatid ng kili at drama, kundi para magiwan ng isang mahalagang aral sa ating lahat. Ang paglalakbay ni Mia at Elian ay isang paalala na ang landas ng paibig ay hindi laging madali. May mga pagkataong tayo'y naliligaw, nasasaktan, at halos sumusuko na. Ngunit itinuturo ng kanilang kwento ang napakalaking kapangyarihan ng papapatawad sa iba, at lalo na papapatawad sa ating mga sarili. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta nagbabalik. Ito ay muling itinatayo, pira-piraso, gamit ang tapang, katotohanan, at hindi natitinag na pag-asa. Sana ay may napulot kayong inspirasyon mula sa kanilang kwento. Anong bahagi ang pinakatumata sa inyong mga puso? Anong aral ang inyong babaunin? Nais naming mabasa ang inyong mga salobin at komento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa ating susunod na kwento.